Upang Hilonggo, please subscribe and like and share. Yan. Magandang araw po sa lahat nating mga kababayan. So ayan, napakaganda ngayon ng balita natin mga kababayan. So ito pala, no? Nag-usap na ang DepEd Secretary at si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. At ito ang magandang binabalak nila ngayon sa ating mga estudyante at sa ating mga teacher. Napaka-good news ito mga kababayan. At ito ay talagang matutuwa ang lahat ng mga estudyante at ang ating mga teacher. Dahil ito ang magagandang gagawin ngayon ni PBBM at ng bagong DepEd Secretary. So ito po mga kababayan, panoorin po natin ang interview po kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Hulos-Sulo mga kababayan, no? Kahapon. So ito po, panoorin po natin mga kababayan. Mr. President, will the appointment of Secretary Angara in the policy shift in education like K-12? Maybe a little bit, because the last time I spoke to him, just after we announced that he was going to be the next Secretary of DepEd, nag-usap kami. And there are two elements that we paid attention to specifically. Number one was the employability. If you remember, ginawa natin yung K-12 dahil hinahanap ang years of training sa ating mga nag-aaral. So, ito po mga kababayan, no? Pinag-uusapan ho dito ang K-12. No? Kasi ngayon po mga kababayan, ang nangyayari po kasi ngayon, no? Yung K-12, parang sabi kasi nung nakaraan, bago ipa-implement itong K-12, ay mas madali na lang makapagtrabaho yung mga bagong graduate ng K-12, mga kababayan. So, yung nangyari, parang ang hinahanap pa rin po ng mga company ay merong experience sa trabaho. Kaya parang pahirapan pa rin yung sinasabi nilang K-12 na makapagtrabaho kagad. Parang pahirap lang, no? Pahirap lang sa mga magulang din. No? Kaya ito ata yung susolusyonan ni PBBM kung paano makapagtrabaho ka agad pag nakagraduate na ng K-12. No? Kasi nakikita po natin ngayon kahit ikaw po nakagraduate pa ng K-12 ay nahihirapan ka pa rin mag-apply ng trabaho. Kasi nga, hinahanapan ka pa rin nila ng job experience. Diba? Ganun po ang hinahanap ng mga kumpanya. So hinahanapan pa rin po nila ng mga kung ano ba na experience nila sa trabaho. So bagong graduate na K-12 yan, yung mga kababayan. Yung mga graduate natin. Pero kung titignan natin, ang naging resulta, hindi tumaas, hindi gumanda ang employability nila. So we have to do something else. Kaya we were examining things like mini courses, yung mga 3 buwan, 6 na buwan, 1 year short courses, para sa mga specialties. But we have to coordinate with the private sector so that the private sector will have also be able to have a guaranteed supply of skilled workers that will be coming into their own industry. So yung ganung klaseng coordination ay importante. Dahil kung minsan meron tayong mga livelihood project, nagturuan nga ng livelihood pero wala nang trabaho pa rin. So tinitiyak namin na paglabas na may magandang pag-asa, magandang katrabaho, if not directly already to an industry employer. The second part that we are looking at, of course, are the results in the international objective test that we are getting, especially in the STEM subjects, because that's where we are falling behind, and that is the area that is most in demand right now because we're getting more and more technical. Kaya yun ang mga namin. But I reminded Senator Angara that the key to any successful program in the DepEd are the teachers. So I said we have to take care of the teachers. We have to even of course financial to make sure that they can feed their families. Kasi we tend to forget sometimes that teachers have families. We see them just as teachers. They have families and they have to take care of their family. And they cannot teach properly kung inaalala nila yung lagay ng pamilya nila. So we have to make sure that they are in a good place so that the teachers can
concentrate on actual teaching. The other part of it is non-financial, is the retraining. Because ang bilis, we all know, ang bilis ng development lalo na sa technology. Na within 1 year, obsolete na. Within 2 years, obsolete na. Kailangan turuan natin ulit. So that's what we will do. We'll beef up that part of it. And then we are beefing up also the feeding program. Kasi yung stunting problema pa rin sa mga eskwela natin, sa mga estudyante natin. So it depends on so many aspects to it. The one thing I asked of him was to please teach our children Philippine history, because I have seen my children's workbooks and there's very little said about the history of the Philippines, and that is so, for me, that is so important for the simple reason that that is what will make a child understand what it means to be a Filipino. Ito ang pinagdaanan ng aming lahi. Kaya kami nandito, kaya ganito kami, kaya ganyan ang ugali namin dahil sa aming kasaysayan. And that's the one thing that I asked to him. That's in the curriculum. We will also simplify the curriculum so that we go back to make sure that everybody understands the basics. Because marami pang hindi na nasa grade 5 na, nasa grade 6 na, mahirap pagpasa, mabagal, hindi na unawahan, hindi nakakasulat ng mabuti. So that's, at saka yung mga simple na mathematics na exam, hindi nila kayang gawin. So yun ang kailangan talaga, basics. We have to go back to basics. So that's what we will do. There's a great deal more, but I could talk about this for a long time, but that's about those are the highlights. Thank you, Mr. President. Thank you, Mr. President. So yun, maganda, di ba? Maganda ang binabalak ng DepEd Secretary, no? Senator Angara at ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Lalo na, binanggit niya rin rito. Marami na kasi ngayon at talagang sabi niya, grade 5 na pero hindi pa marunong magbasa. No? Simple na mathematics ay bagsak pa, hindi pa kayang maansiran. Di ba? Totoo yan mga kababayan. Meron niya ngayon high school, hindi pa po marunong magbasa mga kababayan. Totoo yan. Marami ngayon yan. Di ba dati nung panahon kasi namin mga kababayan, no? Kapag hindi ka marunong magbasa, ay hindi ka makakaalis sa grade 1. No? Hindi ka talaga makakaalis sa grade 1 hanggat hindi ka marunong magbasa. Hindi ka pwede ilipat ng grade 2 kapag hindi ka marunong magbasa. Diba? Ganon dati, oh. Comment nga yung mga kababayan natin dyan na naranasan nung panahon na yan na pabalik-balik sa grade 1 dahil hindi pa marunong magbasa. Diba? Dyan yan dati. Inaano lang ng ating mahal na Pangulo na dapat bago makapasa ang isang estudyante ay marunong na magbasa. At yan ang susolusyonan ngayon ng ating mahal na Pangulo. Oh? Maganda ang gagawin ng ating mahal na Pangulo at ang DepEd Secretary sa bansa natin. Lalo na sa mga kabataan, mga mag-aaral, at lalo na sa ating teacher. At meron patatang allowance na binanggit dito ang ating mahal na Pangulo para sa mga teacher. So yun po mga kababayan, napakaganda ng gagawin ng DepEd Secretary at ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. So yun po mga kababayan, kayo po, ano pong masasabi nyo? Agree ba kayo sa mga sinabi ni PBBM? Siyempre hanggang dito na lang, maraming salamat po at magandang araw sa inyo. Thank you po.